Oras na naman para sa PMS ng motor. So magpapalit ako ng langis. Ito yung gagamitin kong langis. X-Star R9000. Papalit na din ako ng oil filter at ng air filter. So ito yung ginagamit kong langis para sa Gixxer ko, no? Itong R9000 ng X-Star. Ever since, ito na yung ginagamit kong langis niya. Then every change oil, nagpapalit din ako ng oil filter. Then ngayon, sasabay ko na rin yung pagpapalit ng air filter, no? Kasi may 1 year na itong motor. Hindi ko pa na-check yung air filter kung madumi na ba. So, papalitan ko na rin. Ililink ko na lang sa description yung mga kung saan ko nabili itong mga parts na to. Itong langis, oil filter at air filter. So, madali lang naman mag-change oil. Kayang-kayang i-DIY. So, ito yung oil niya, 850 ml. Pero kung dahil magpapalit tayo ng oil filter, dito yung oil filter, ang ilalagay nating langis mamaya is 950 ml. So, ito yung level ng oil. At para ma-drain yung langis, kailangan natin tanggalin yung drain plug niya dito sa ilalim. Ito yung drain plug niya. So, tatanggalin natin itong kanyang drain plug. Ang gamit ko is 14 mm. So, counterclockwise ang pagtanggal. Ayan. Ready natin yung pangsahod. Yan. So, hayaan lang natin ma-drain lahat ng langis. Okay. So, habang dinidrain natin, papalitan na natin tong kanyang oil filter. Okay, para matanggal naman natin tong oil filter sa housing niya, gagamit naman tayo ng 8 mm. So, yan. So, tapos, inspect nyo yung cover. Kailangan yung spring nandyan. At check nyo rin yung O-ring. Kung malambot pa. Kapag matigas na, palitan nyo na. So, okay pa naman to. Ito yung kanyang lumang oil filter. So, yan. Kapag tinatanggal nyo to, check nyo yung sa loob, meron din yung O-ring. Ito. So, make sure na hindi mawawala to. So, inspect nyo kung malambot pa, kung okay pa yung O-ring. Kapag matigas na, palitan nyo na. Mura lang naman yung mga O-ring. Then, make sure na mamayang ikakabit nyo, tama yung orientation. So, nakaganyan siya kanina. So, kapag papalitan nyo ng bago, same position din. Huwag nyo kakalimutan ibalik tong O-ring. Then, make sure na malinis yung paglalagyan ng oil filter. So, kuha kayo ng malinis na basahan, then punasan nyo. Punasan nyo na rin sa loob. Ito rin yung O-ring. Punasan nyo na rin. Linisin nyo na rin. Tapos, ibalik nyo siya sa loob.
So, bago nyo ikabit, inspect nyo rin. Baka may damage yung filter na nabili nyo. So, ililink ko na rin sa description. Ilalagay ko yung link ng kung saan ko ito nabili. So, kung paano nyo tinanggal yung kanina, ganun nyo rin siya ibabalik. So, ganyan. Sakto nyo din sa butas. Then, linisin nyo na rin yung cover bago nyo ibalik. Okay. Sa pagtatighten ng mga bolts, huwag nyo masyadong pakahigpitan. Yung tamang higpit lang para hindi ma-lost thread yung mga bolts natin. Okay. Habang hinihintay natin matapos ma-drain yung langis kasi may tumutulo-tulo pa, palitan naman natin yung air filter. So, para ma-access natin yung air filter, kasing air filter nandito sa may ilalim ng upuan. So, kailangan natin tanggalin to. Sa pagtanggal ng upuan, may dalawang screw siya dito na tatanggalin natin. So, ito yung location ng air filter natin, no? So, para ma-access natin yung air filter, kailangan natin tanggalin tong cover. May 4 na screw yan. Dito, dito, and meron dito sa side. So, kailangan natin tanggalin tong fairings na to. So, para matanggal naman yung fairings, so, tatanggalin natin to, ito, at yung isa dito. So, ayan. Ito yung dalawa niyang screw. Isa dito at yung isa dito. So, bali 4 yan. Tatanggalin natin. So, yun. Natanggal ko na rin yung cover. Medyo nahirapan ako ng konti. So, ito yung air filter. Yan. So, madumi na siya. Ito yung luma. Then, ito naman yung bago. Then, bago natin ikabit yung air filter, linisin na muna natin tong housing dahil mukhang may mga halilikabok sa paligid, baka pumasok doon sa loob. Okay, so once na linis nyo na, so make sure na wala nang dumi kahit doon sa paligid niya. Pwede na ikabit yung air filter. So, ito yung bagong air filter. So, kung sa pagkakabit ng air filter, meron siyang arrow dito at meron ding arrow dun sa may housing. So, kailangan magtatapat yan. At para malaman nyo yung upside niya, so, yan, meron naman nakasulat dyan, up. So, ibig sabihin, ito yung sa itaas na part. So, yung nakalitaw. Then, meron siyang arrow magkabila na tatapat dun sa arrow sa magkabilang side ng housing. So, ganyan. Okay. So, yan. Kung nakikita nyo, magkatapat yung dalawang arrow doon at yung dalawang arrow din dito. Yan. Then, ikakabit na natin yung cover niya. Paano yung position niya kanina, ganun din kapag ibabalik niyo na. Yan. Just make sure na lapat na lapat para walang singaw, walang makapasok na alikabok sa housing.
Then, balik na natin yung 4 na screws. Sa pag-screw, kailangan dahan-dahan lang kasi baka malaglag yung screw sa loob, gaya ng nangyari sa akin. So, nalaglag siya dun sa pinakaloob na irapan akong kunin. So, dahan-dahan lang tayo, maging sa pagtatanggal ng screws. So, ayan, no? Nakakabit na natin yung air filter niya. Make sure na hindi siya alog-alog. Nakalapat talaga para walang makapasok na foreign object dito. Okay. So, next naman natin is lalagyan na natin yung oil natin. Okay. So, nakabit na natin yung air filter. Napalitan na rin natin yung oil filter. Now, time na para mag-fill tayo ng oil. And wala na rin mapatak. So, ibig sabihin na drain na lahat. So, sa pag-fill ng oil, so bago natin i-fill yung oil, babalik na natin yung drain plug. Sa pag-tighten ng drain plug, kailangan wag masyadong mahigpit. Yung sakto lang kasi baka mag-crack yung sa ilalim. Kaya mag-lost thread siya. So, kailangan sakto lang yung pag-tighten natin. Since nagpalit tayo ng oil filter, ang ilalagay kong oil is 950 ml. Okay yan. Then, check nyo rin yung level dito sa ilalim. Dito sa kanyang, dito nakikita nyo yung level. So, dapat yan hindi lalagpas dun sa F, sa full. At hindi naman bababa dun sa last line or yung L means low. So, kailangan in between or sakto doon sa F. Okay, tapos lagyan na natin yung oil filler cap niya. So, sa pagbabalik ng oil filler cap, hand tighten lang siya. Okay, so okay na yan. Okay, tapos kapag tapos ka na, pandarin mo yung motor, then observe mo kung may mga leak ba, kung may mga tumatagas na langis dito sa oil filter housing at saka dito sa kanyang drain plug. So ayan, so habang umaandar, i-check mo kung may mga maglilik ba dito sa kanyang housing, yung oil filter housing. Check nyo mabuti. At dun sa ilalim, dun sa kanyang drain plug, kung walang nag-leak. Then kung wala na naman nag-leak, pwede mo nang patayin yung motor at observe mo na lang kung kinabukasan may makita kang leak dyan or yung oil level mo dito bumaba, check mo. Yan. So, yun lang mga boss. Ganyan lang kadaling mag-maintain ng motor ng Suzuki Gixxer. Kapag mag-change oil, ako every 2,000 kilometers ako nag-change oil. Ito lagi yung gamit ko. Then, every change oil, pinapalitan ko na yung oil filter. And ngayon, nagpalit ako naman ng air filter. Okay. Yan mga boss, salamat sa panonood. Hopefully, may na-share na naman ako sa inyong kapaki-pakinabang. Okay. Till next time mga boss, ride safe always. See you on my next video.